Hello po mga kasindero. I-share ko lang ito sa inyo. Ito ay GAC GS3 200T. Yan ang ano niya. Hindi ko kabisado tong mga ano nito. GAC ito. Yan. 2021. 2021 pa. So ito nga, i-share ko lang sa inyo mga kasindero. Kasi nga, ito ay aircon. Magpapalit tayo ng buong system ng aircon. Medyo mahirap gawin kung magpapalit ka ng condenser. Magpapalit nga pala tayo ng condenser kasi ayan, tingnan nyo, may tama yung kanyang condenser. At ayan, malamang may leak yan eh. Yan, nakita nyo yung nagmo-moist ng langis. Tapos mahirap kailangan mong tanggalin yung itong intercooler, radiator, kasi magkakakampit sila to. Tingnan nyo. Although may naman sana, may tornilyo dito, may fittings dito, kaya lang dito sa lugar niya, itong lugar, wala kang mapipihitan ng ayan, wala kang matatanggalan ng fittings kasi buo yung niya ayan diyan nakatapat yung diyan nakatapat yung fittings na yun. Kaya walang ibang gagawin kundi tanggalin yung radiator kasama yung condenser. Ayan, medyo maluwag naman siya rito. Yun nga lang, may turbo. Kaya ang dami mong tatanggalin hose. Ayan yung sa tubig, yung sa intercooler, yung turbo. Ayan. Hindi mo siya pwedeng tanggalin yung ito, tatanggalin mo ito. Hindi mo rin siya matatanggal kasi itong plastic na ito, buo siya. Kaya kahit tanggalin mo ito, tanggalin mo yung harapan, hindi mo pa rin mailalabas yung condenser dito. Yan. Meron siyang may tornilyo dito para doon sa bracket ng radiator. Ayan. Ito yung bracket ng radiator, parang magnet. At ang problema nga pala nito, isa pa ito. Teka lang, lagay tayo ilaw. Ito ang isa pang problema nito, itong compressor. Bukod doon sa condenser, may nabangga itong sasakyan na to malamang. Ang problema nito, itong compressor na ito ay rotary pump kung tawagin. Rotary pump. Ang sirain nito, itong clutch, tingnan nyo. Paano ito mo makikita? Ayan nag-atras abante siya. Tingnan nyo, ang laki ng gap. Ang laki ng gap. Pag ginano naman sayad. Yan ang karamihan problema nitong ganitong compressor. Rotary pump o parang TRS yata ito. Basta ayun ang madaling nito. Kaya pagka tumatanggap ako ng trabahong ganito, hindi ako nagbibigay ng guarantee. Yan, ang ko lang guarantee, ang guarantee ko lang ay singaw. Halimbawa nag-leak yung preyon, yun ang guarantee ko. Pero kung sasabihin na wala. Kasi nga wala akong tiwala sa ganitong compressor. So ito nga itsura nito ganyan yung radiator. Nakayakap yung niya Natatanggal naman sana rito. Kaya nga lang hindi mo rin matatanggal yung condenser. Ayan. Isa pa yung mga naggawa nitong sasakyan na to, hindi man lang hinigpitan yung mga tornilyo ayan mga nakaangat. Kasi nga pinainangan nila ito. Kaya ibig sabihin may natanggal ito. May nagtanggal nito. Ang problema nga, di man lang hinigpitan itong mga tornilyo. So yun nga mga kasindero. Magpapalit ako ng compressor, condenser, expansion valve, tapos linis. Magpa-plasing tayo niyan. So gagawin ko muna yan. Tapos kakarga na natin ng
Pero wala pa yung ano eh, yung carbon tetra na panglinis. Tsaka yung expansion valve. Kaya hintayin natin yung ano, hintayin ko yung may-ari. Bumili pa ng pyesa. Maganda sana tong ano, itong ganitong sasakyan made in China. Ang ganda sana loob niyan eh. Tingnan nyo loob. Oh, madilim. Ayun yung mga ano, ayun yung mga pyesa niya nasa karton. Original daw yan. Original na China. So yun na nga mga kasendero. Update ko na lang kayo pagka buo na ito. At natatanggal nga pala yung ano, ito yung grills. Ayan. Tanggal yung grills para matanggal mo yung tornilyo dito. Oh. Tornilyo ng radiator. So ito na nga mga kasindero, nakabit ko na yung condenser. Ayan. O tingnan nyo. Ayun yung fittings oh. Oh. Tsaka tingnan nyo pagka tinanggal itong harapan, itong bumper, hindi rin mailalabas. Hindi rin matatanggal yung tornilyo doon. Kasi nga buo itong plastic na ito. Ito. Buo yan. Yung pinaka bracket niya. So maluwag naman dito mga kasindero. Tingnan. Pag matanggal mo lang yung radiator fan, maluwag na. Ito nga lang mga hose, yung mga ano, ito lang maanong tanggalin. Tapos nakabit ko na nga rin pala yung compressor. Ayan na yung compressor. At wala pa yung ano, yung carbon tetra. Matching na lang ako. Tapos palit doon. Tapos konti na lang ilalagay natin. Kakabit ko na rin tong mga ano, tong mga ano ng mga intercooler tsaka yung sa tubig. Ito sa tubig ito. Kakabit ko na rin yan. Pahuli ko na lang yung ano, radiator fan. Para maluwag ako magpa-blasting doon. Oh. So ito na nga po mga kasindero. Nakumpleto ko na. Ayan. Nakumpleto ko na siya. At dalawang araw bago dumating yung pyesa. Yung expansion valve na lang naman ang kulang, tsaka yung ano, yung carbon tetra na ganyan yan. Dalawang araw bago dinala ng may-ari. So yun na nga. Magkakarga na tayo. At nga pala mga kasindero, yung ganitong compressor, wala siyang masyadong bodega ng langis sa loob. Kaya mag-a-add lang tayo ng langis, konting-konti lang. Ayan. Parang mga 1 ounce lang yan. Panigurado lang naman yan. Panigurado lang na magkaroon ng langis yung loob. Kasi nga, siyempre yung buong system yan, ano, dry. Kasi plinasing natin ng carbon tetra. So ganito lang yan mga kasindero. Naka-vacuum siya, tingnan nyo. Naka-negative siya. Tapos isasawsaw lang natin yan dito. Yun. Tapos saka natin bubuksan yung ano. Saka natin bubuksan yung gauge. Ihigupin na yung langis. Ayan. Kunti lang naman yun. Ayan oh. Sumasagot-sot pa. Sumasagot-sot pa. Tapos lagay na natin dito. At pag binuksan natin yung preyon, itutulak na yung langis doon sa loob. Itutulak na yan doon sa system. Yan. Mag-supply na rin tayo ng ano, ng preyon. Yan. Para magbukas yung ano, yung pressure switch. Oh, tama na yun muna. Paanda rin natin. Tapos i-on natin yung ano, aircon. Inintay nga pala natin yung ayun, tubig ng radiator. Kulang pa. So ito na nga mga kasintero, kinakargahan na natin. At malamig na. Pag nagkakarga kayo mga kasintero, pagka nagbukas kayo ng cylinder, dito malamig. Dito sa ulihan, medyo maligamgam.
dahil nga yung takbo ng freon papunta ron, papunta sa compressor. Ngayon dapat parehas ng malamig yan, unahan at likod. Kagaya nito, malamig na rin tong likod, malamig na rin tong unahan, at yung blower niya nakatudo pa. Tamang-tama lang yung reading niya mga kasindero. Ilalagay natin sa number 1 yung blower. Bababa pa yung reading. Bababa pa yung reading niya. Ay, nag-iingay na naman to mga tol. Ay, damit sa loob. Babaan natin. Walang indicator, di ko mahanap yung indicator. Tansyahan na lang. Tatansyahin ko na lang. Ayan. Yan, pagka tinudo mo pababa, pinakamahina na yon. Pero lagay natin sa number 2. Ayan. Oh, sobrang lamig na. Di ko mahanap yung display. Dito yun mahirap na magpipindot kasi dyan, di ko kabisado. So yan, malamig na yan mga kasindero, ha? Malamig na. At yung pagkakarga natin ng pagkarga ko na freon, hindi ko siya itutudo. So ayan, tingnan nyo mga kasindero, 25 lang naka low, yung nakalagay sa low yung kanyang blower. At yung ano rito, malamig na malamig. Ayan. Pag naka-low yung yung blower, tapos doon malamig din. Pag naka-low yung blower, mas lalong lalamig kasi mabagal yung daan ng hangin doon sa evaporator. Magdagdag pa tayo ng konti. Oh. Yun, nag-automatic na. Nag-automatic na yung compressor. Yan, nasa 30. Bumababa pa nga. Pag sobrang na yan, magmamatic yan. Tingnan nyo. Pag bumitaw yan, nagmatic yung compressor yan. Yun, nagmatic na yung compressor niyan, bumitaw rin yung compressor. Pagdating ng 50 o 60, ay hindi, nakalo yung blower niya, kaya matagal yung ganyan. Yan, 50. So okay na yan mga kasindero. Ayos na. At yung kanyang blower, yung radiator fan, gumagana lahat. So yan, mga kasindero, kompleto na tayo. At mag-obserbahan pa natin yan. Kailangan paandarin ng ilang ilang oras para ma-break in yung compressor. Kasi pagka itinakbo mo kaagad yung sasakyan, siyempre. Ayan. Matik. So ito na nga po mga kasindero, tapos na yung ating GAC GS3 2021 model. At so ito na nga, yun lang na mai-share ko sa inyo. So bali ang importante na i-share ko dito mga kasindero, kung paano magpalit ng condenser, kung paano magtanggal ng condenser. Nabuo siyang mailalabas wala ibang paraan Kailangan ilabas mo yung radiator ng tubig, yung intercooler, tsaka yung condenser. Yun. Para mailapat mong maayos. So yun na nga mga kasindero, hanggang dito na lang tayo, hanggang dito na aking mai-share sa inyo. Hanggang dito na lang ang mai-share ko sa inyo. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye po at God bless po sa inyong lahat.